Sound check, test mic, 1, 2, 3, sound check. Good morning po mga kabalen. Welcome po sa CLTV 36 News Stream. Opo, hintayin lang ho natin yung isang minuto. Opisyal na pagsisimula ng ating programa dahil live din ho itong mapapanood. Opo mga kabalen, sa iba't ibang bahagi ng bansa via Signal Channel 115. Siyempre nationwide yan. Air Cable Converge Channel 71. At syempre, sa mga social media platforms ng CLTV 36, nariyan na ho ang Facebook. Live din ho tayo sa YouTube, mga kabalen. Yan, at sa mga, syempre, doon sa ating live streaming app via Android at sa ating website. Syempre, sa telebisyon, Channel 36, Free TV ho yan, dito sa lalawigan Pampanga. At sa ibang bahagi ng Central Luzon, dapat kabalen, nakapag-scan na kayo ng inyong mga digital TV sets para matiyak na malinaw hong mapapanood ang CLTV. Ayan, hintayin ko lang ho ang bilang ni Kuyang Jake, ha? Muli po, isang magandang umaga sa ating mga kabalen na nakatutok ho dito sa ating programa, CLTV 36 News Stream. Opo mga kabalen, ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs at patuloy na ginagawa sa loob ho ng halos 2 dekada. Opo, syempre mga kabalen, 19 years na ho nasa himpapawid ang inyong paboritong istasyon, CLTV 36. Gaya ho ng nabanggit ko kanina, napapanood tayo sa telebisyon via Signal Channel 115, Air Cable Converge Channel 71. Dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. And of course, sa Free TV Channel 36, yung mga hindi ba nakakapag-scan, gaya ng binabanggit ko kanina, pwede hong mag-scan gamit ang remote control. Makikita ninyo yung scan channel, tapos pindutin ninyo yung auto-scan. As long as nasa mataas na lugar ang inyong antena, pwedeng sa may bintana o di kaya naman sa kisame, minsan nga kahit sa kabilang ng TV, basta nasa mataas na lugar ho kayo, ay mapapanood nyo malinaw na malinaw CLTV 36. At syempre ho sa ating Facebook channel at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Ganun din ho sa ating YouTube channel at CLTV 36 at sa ating live streaming platforms via Android at sa ating website. Ayan ho. Kabalen, March 31, huling araw ho ng buwan ng Marso. Kumusta ho kayo? Kayo ho ba, ito, nakatutok sa ating programa sa muling araw ho ng Marso ngayon, ang ating ilang mga masugid na followers. Batiin ko lamang shout out sa ating isa sa mga masugid. Happy Monday, Kuyang Joel Stephen Manalo. Opo mga kabalen, ang aking kaibigan mula ho dyan sa may Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Kumusta kon Joel? Happy Monday ka. Malapit na yung piyesta. Santo Domingo. August alam ko pero yun yung original, di ba? Pero pag Easter Sunday kasi, alam ko nagfi-fiesta rin dyan, tama? Di ba? So, dyan din sa Santa Monica, sa San Simon, Pampanga, malapit na rin. Abala ho, shout out sa ating mga kaibigan. Lalong-lalo na ho yung aking mga kapwa, miyembro ng Assunta Alumni Association. Hindi lamang sa San Simon, kundi maging sa Minalin, maging sa Apalit. At yung iba pang estudyante ho ng Assunta, ayan. Binabati ko kayo. Kong Joel, kumusta ka? Kumusta? Maraming salamat sa pagtutok. Nanonood din sa ating programa si Macrina Magawgaw. Lokalinta ka Numiros. Si ating Macrina nasa dagat, sana all. Ayan, opo. Kamusta ka, opo?
Nakalpong salamat. Maraming salamat ho sa pagtutok dito sa CLTV 36. O yan o, kinumbirado na akong Con Joel. Munta ka king fiesta, pakikuan ako lumabas ko eh. Siyempre, exciting yan mga kabalen. Opo, maraming salamat Con Joel. Wa mamasyal ko kay fiesta, agkat ko la. May managkat ko pa ne, may nagkat ko pa. What a dire yan, Ro. Chula ngayon, di ba? Ray, shout out sa ating mga kaibigan dyan sa Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Sige ho, kabalen, silipin naman ho natin itong sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway para sa ating mga kababayan. Oo, last Friday nakausap natin sa programang Ang Paglalahad si Mayor John Sambo ng Santo Tomas, Pampanga. Nabanggit niya nga itong Santo Tomas NLEX interchange na ongoing at inaasahan po nating magpapaluwag sa biyahe at sa mga traffic congested roads sa ilang bahagi po ng of course dito ho sa may San Fernando o di kaya naman at sa may San Simon dahil kung kayo ho'y tutungong Bataan at sa ilang portion pa ng ating rehiyon ay pwede kayong mag-exit dyan sa may Santo Tomas. Mapunta ka Bacolod, papunta ka Guago, hindi mo na raw kailangan dumaan ng San Fernando interchange. Ayan, oras na matapos ho yan. Sige ho, silipin natin ang sitwasyon sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Narito po ang real-time traffic monitoring hatid sa atin ng NLEX Corporation. (10:20) ho ng umaga, araw ng Lunes, March 31. Sa mga oras na ito, kabalen, maluwag po ang sitwasyon dyan sa may Balintawak Toll Plaza. Wala hong pila ng mga sasakyan, bihirang-bihira. Same scenario doon sa may kabila. Para ho sa mga papunta ng Metro Manila ay wala namang abala sa area hong yan ng Balintawak Toll Plaza. Meanwhile, dito ho sa may NLEX Arbor Link, mga kabalen, magkabilang linya, fast-moving naman ang mga sasakyan. Same scenario ho dito sa going sa may right muna tayo, rightmost ng upper section nitong ating screen, upper row. Yung mapulang lupa, Valenzuela, para ho sa mga patungong Metro Manila, may bahagyang kapal ng mga sasakyan dyan, but still fast-moving. Same scenario ho doon sa mga nasa kabilang lane. Ay mabilis pa rin ho, kabalen, ang kanilang andar sa mga oras na ito. Samantala, tumungo naman ho tayo dito sa may Kawayan Interchange. Ito hong gawing kaliwa sa baba, Ito ho, magkabilang linya sa mga oras na ito. Maluwag pa rin ang sitwasyon dyan ho sa may Kawayan Interchange. Dito sa Marilao southbound, maluwag na maluwag as we speak. Traffic dyan. Medyo nawawala lang. Yan, bumalik na. Okay, sige ho. Dyan sa Marilao, nakikita ho ninyo, maluwag ho ang sitwasyon ng trapiko, magkabilang linya. And pagdating naman ng Bocaue Toll Plaza, wala rin hong pila maliban na lamang dun sa ilang portion ho ng Cash Lane. Real-time traffic monitoring hatid po sa atin ng NLEX Corporation. Sa puntong ito, silipin naman ho natin ang sitwasyon sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Hong alamin itong latest traffic update mula ho dyan sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO San Fernando. Ito ho, kabalan, as of 10:11 in the morning, kanina lamang ho ito, about 8 minutes ago, in-upload ho nitong CPOSCO sa kanilang official Facebook page. Alamin ho natin sitwasyon dyan sa may JBL Regional Hospital, light to moderate traffic, lalong-lalo na ho dun sa mga papunta ng downtown, going south
Asahan pong light to moderate traffic dyan sa tapat ng JBL. Dito rin ho sa may Makabakle, moderate traffic. Lalong-lalo na dyan sa may southbound lane. Dyan may build up na po mga kabalen. Sa mga oras na ito, 10:23 ng umaga. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Kabalen, kumusta ho kayo? Kumusta ang inyong weekend? Meron bang mga nagtungo sa mga resort? Dahil the heat is on. Ika nga, talagang ramdam na ho natin ang mainit na panahon. Ako kahapon, magkwento ko dito. Mantod ko nga pa nga. Wala akong oras magluto. Huling dakal ko lilinisan. Aba, kabalen, may nakita ko. Halo-halo ice cream. O, di ba? Sino nang nakatikim ng halo-halo ice cream? Imbis na yelo, yung nakalagay, ice cream yung nakalagay. Carabao milk ice cream siya. So, ganun siya kapino, ganun siya ka-creamy, wala siyang yelo. Di ba? Perfect sa summer, mga kabalen. Masarap. Pero, syempre, nung may ka makakaing sweet tooth, hanapin, maumay ka. Dahil baka mabusog tayo, mabilis nakakaumay kung matamis, pero masarap po siya. At yun nga, gaya ng binabanggit ko, hindi yellow, wala nang magudkud. So nakahalo na siya, nakalagay na yung ice cream, tapos nakapatong yung mga toppings, yung mga ingredients. And then gaya ng traditional na halo-halo, kailangan mo rin siya i-mix or ihalo. Yan ho, ayan ang ating para magandang gawan ng kwento yan. Kaya ho siguro medyo paos si Kuyang Justin, nakarami siyang halo-halo ice cream. Ay perfect ho yan sa mainit na panahon. Lalong-lalo na ho itong summer season, alam naman ho natin, Pero kabalen, minsan magugulat ka na lang pagdating din ng hapon ay merong mga localized thunderstorm. Para ho mas maging handa tayo, alamin natin ang weather report. Latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa. Narito po ang ulat ni Rhea Torres. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, March 31, 2025. Sa kasalukuyan po yung binabantayan natin na low pressure area ay nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit kahit nasa labas na po ito ng PAR ay posible pa rin po itong magdulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa may Kalayaan Islands, pati po sa may Palawan. Samantalang sa nalalawing bahagi po ng ating bansa, patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dahil po sa easterlies, maaring masan pa rin po yung mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may silangang bahagi ng ating bansa. At kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, may mga kumpul na kaulapan din pong tayo na mamataan sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Itong mga kaulapan po nito ay posibleng magdulot ng mga pag-ulan sa western sections ng Visayas as well as Mindanao area, pati na rin po dito sa Palawan ngayong umaga. Sa mga susunod na araw, inaasahan po natin na patuloy pong lalay or posibleng malusaw itong low pressure area na nasa labas po ng PAR at mawawala na po yung epekto nitong LPA sa anong bahagi ng ating bansa. So for the next few days, asahan po natin ang pag-iral ng easterly sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Ibig sabihin po nito, mas magiging madalas lamang po yung mga isolated na thunderstorm, especially sa eastern sections ng ating bansa. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Divisions. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, dulot po ng epekto ng easterlies ay asahan po natin ang mga pag-ulan ngayong araw dito po sa Quezon, pati na rin po sa Bicol region. Meanwhile, dito po sa may area ng Batanes, mararanasan din po yung mahihinang mga pag-ulan, dulot naman po epekto ng northeasterly wind flow or ito po yung hangin na nanggagaling sa Hilagang Silangan. For the rest of Luzon naman po, patuloy pa rin mararanasan ang partly cloudy to cloudy conditions. Kung may mga pagulan man, ay mga panandalian lamang po ito ng mga thunderstorms na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi.
Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad. Dito po sa Luzon, sa Metro Manila, asahan po natin na maaring umabot ng 33 degrees Celsius maximum temperatures ngayong araw at mainit pa rin po sa Tugigaraw na maaring umabot naman ng 34 degrees Celsius. Sa Lawag naman po, 25 to 32 degrees. Sa Baguio, 17 to 26 degrees Celsius. Sa Tagaytay, maaaring umabot ng 31 degrees Celsius maximum temperatures at 24 to 30 degrees naman para sa Legazpi City. So magiging lagay naman po ng panahon for of the country dahil epekto ng easterlies, pati na rin po nitong low pressure area, maaaring maranasan pa rin po yung mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Visayas, Mindanao, gayon din sa Palawan. Dito po sa bahagi ng Eastern Visayas, gayon din sa Surigao del Norte at Dinagat Islands, possible din po yung mga pag-ulan dulot po ng epekto ng easterlies at pati na rin po dito sa may Zamboanga Peninsula. At dito naman po sa may bahagi ng Palawan ay din ang mga pag-ulan dulot ng epekto itong low pressure area kahit nasa labas po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. For the rest of Visayas and Mindanao, partly cloudy to cloudy conditions din po tayo ngayong araw at kung may mga pagulan man ay dulot ito ng mga isolated na thunderstorms, especially pagdating po sa hapon na sa gabi. Temperature forecast po para sa mga piling syudad dito po sa Palawan, maximum temperatures ay maaaring umabot ng 33 degrees Celsius for Calayan Islands at 32 degrees Celsius naman para sa Puerto Princesa. At dito po sa Visayas, maximum temperatures po for Iloilo and Cebu, possible na umabot ng 32 degrees Celsius and 25 to 31 degrees Celsius naman para sa Tacloban. For Mindanao area naman po, for Zamboanga and Metro Davao, possible na umabot ng 33 degrees Celsius maximum temperatures at 24 to 32 degrees Celsius naman para sa Cagayan de Oro. Kahapon po naitala ang 35 hanggang 36 degrees Celsius na heat index dito po sa Metro Manila at yung pinakamataas naman po ay naitala sa Dagupan City, Pangasinan at sa San Jose, Occidental Mindoro na umabot po ng 44 degrees Celsius. Nasusundan po yan ng Vera Catanduanes, Iloilo City at Dipolog, Zamboanga del Norte naman ng 42 degrees Celsius. Samantalang ngayong araw ayon sa ating forecast for Metro Manila, maaaring umabot po ng 34 hanggang 35 degrees Celsius sa heat index. At yung pinakamataas naman po ay posible pa rin maranasan sa Dagupan City, Pangasinan na aabot ng 44 degrees Celsius at sinusundan naman po yan ng Vera Catanduanes na aabot ng 42 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon dahil posible pong maranasan ang katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Otherwise po ay malayang makakalayag ang ating mga kababayan sa nalalabing dagat baybayin ng ating bansa. Sunrise po natin ngayong umaga ay 5:53 a.m. at sunset naman po ay 6:08 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts, pati na rin po ang aming website, pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Yan ho mga kabalin, ang latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa. Maraming salamat Rhea Torres at ang ating mga kaibigan dyan sa Weather Bureau Pag-asa. At kung dito naman ho para sa mga nagtatanong, ando naman yung heat index dito ho sa Clark. Base na rin sa forecast ng Pag-asa sa kanilang weather station dito ho sa ating rehiyon. Kabalin, ito babanggitin ko na lamang, medyo maliit yung wait lang hindi lumalaki. Dito ho sa Clark mga kabalen, 37 degrees Celsius ang possible heat index na maranasan ngayong araw at bukas ho 38. Yan ho ang pwede nating paghandaan. Hindi ganun kataas, hindi umabot ng 40 sana naman para mas maging maginhawa po
itong ating oras sa trabaho, sa biyahe. Kasi kung mainit, lalong-lalo na ho doon sa mga nagtatrabaho sa kalsada, ay delikado ho yan. Huwag kakalimutan uminom ng maraming tubig, mga kabalen. At siyempre ho, sumilong din kung hindi na kaya yung matinding sikat ng araw. Kabalen, sa oras na ito, ibahagi ko lamang yung ilang mga balita mula ho sa ating website cltv36.tv. Opo mga kabalen, kabilang ho sa mga balitang ating binabantayan, ito nga Oplan baklas ng COMELEC. Ito ho yung ginagawang pagbabaklas dyan sa mga illegal na campaign materials o di kaya naman mga campaign materials na nakalagay sa mga illegal na lugar, yung mga iba't ibang public places gaya ng poste ng kuryente. Bawal ho yan. Meron hong designated posting areas o common poster area kung tawagin ang Commission on Elections upang sa gayon mapanatili ho yung kalinisan sa ating mga lugar o sa ating mga komunidad. Gayon pong halalan. Siyempre, saludo doon sa mga kandidato na pinabaklas na yung kanilang mga poster sa mga illegal na lugar. Hindi ba't maganda, di ba, na yung ating mga leader sila mismo, yung nakukuna. Leadership by example, ika nga. Yung mga walang planong magbaklas at hindi mga sumusunod sa common poster area, abay mag-isip-isip po kayo mga kabalen, Kung simpleng patakaran lamang sa pangangampanya, hindi kayang sundin itong mga kumakandidato, paano pa pag sila ho'y naluklok na sa pwesto? Siyempre, mas makapangyarihan na sila at hindi lang simpleng patakaran doon. Mas malaki po yung at stake, ika nga. Kaya naman, napaka-importante ho para sa atin ang maging mapanuri, Silipin natin. Ito bang kandidatong napupusuan natin marunong sumunod sa mga patakaran ng COMELEC? O itong mga kandidatong napupusuan natin mga garapal na kandidato? Dapat ho, hindi ganyan mga kabalen Ito ho, ayon ho sa Commission on Elections, lahat ho ng babaklasin na illegal na campaign materials bunsod ho ng kanilang Oplan baklas operations ay ibibigay bilang donasyon upang i-recycle. Magandang balita naman yan. Ayon ho kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang mga mababaklas nila ay i-donate sa Eco Waste Coalition at sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Paliwanag ho ni Commissioner Garcia, they have plans for our imprisoned brothers, they have plans for these materials which can be recycled or used. Yung iba ginagawang mga bags, di ba? Yung mga upcycled kung tawagin, Sa kabilang banda, umaasa raw ang COMELEC na sa kasunod na araw, ang mga kandidato na ang susuporta sa kanila at kusang ang mag-aalis ng mga illegal na poster at tarpaulin. Magsusulat daw, we will write to them, we will order them to remove it, and after 3 days, they have not removed it, we will issue them show cause order. Ayon ho yan kay Commissioner Garcia ng COMELEC. Ipinagbabawal ho ng COMELEC ang pagpaskil ng mga campaign material sa mga waiting shed, sidewalk, poste ng kuryente, pedestrian overpass, eskwelahan, opisina ng gobyerno at iba pang pampublikong infrastruktura. Yan ho, kabalen, ang isa sa mga plano ng COMELEC upang hindi naman masayang o maging basura lamang yung katakot-takot, katambak-tambak na mga tarpaulin, lalong-lalo na yung mga illegally placed tarpaulin or illegally sized tarpaulin, poster, campaign materials na hindi po kayang tuparin. O minsan naman, ito, benefit of the doubt, minsan ho kasi yung mga kandidato, sumusunod naman talaga sila. Yan, may mga instances, pero may mga supporters ho sila
na dahil sa sobrang passionate about these campaign, o ito hong kampanya ngayong eleksyon, talagang sila mismo nagvo-volunteer, naglalagay ng mga posters kahit saan. Minsan or kadalasan, syempre si supporter hindi naman masyadong maalam sa mga batas ng kampanya dahil hindi siya kandidato at wala siya doon sa mismong campaign team ni local candidate. So ang nangyayari, imbis na nakakatulong para sa sinusuportahan, ang nangyayari lumalabas nakakasama pa dahil nailalagay ho doon sa mga maling lugar. Kaya naman para ho sa mga supporters, maganda rin ho na maging aware tayo, kabilang ho doon sa mga ipinagbabawal gaya ng ating binanggit yung mga public infrastructures, itong mga schools, ito hong mga government offices, maging poste ng kuryente at mga puno, bawal ho dyan, bawal na bawal yan mga kabalit. Kaya naman mahalaga, pakiusap din ng ilang mga kandidato at sa kanilang mga supporter na makipag-coordinate din. Oo, doon sa mga leader, sa mga lugar, para at least hindi po mailagay kung saan-saan itong mga campaign materials at mas higit na mapakinabangan yung purpose talaga na makapagkampanya ng maayos kaysa doon sa ikasira pa ho ng inyong mga sinusuportahang kandidato. We understand, of course, ito po'y karapatan natin, yung expression, right to expression. Pero ika nga, paulit-ulit na paalala ho ng poll body, ng Commission on Election, napaka-importante na sumunod tayo sa mga patakaran upang matiyak po yung maayos na daloy ng halalan. At kaugnay ho ng maayos na halalan, ito sana ho talagang maging maayos. Dahil mga kabalen, ito ibabahagi ko yung susunod na balita mula pa rin sa website ng CLTV 36. Nakapagtala na ho ang PNP ng 11 election-related incident mula ho sa buong bansa nang magsimula ang election period noong January 12, 2025. Sa ulat ho ng Philippine News Agency, sinabi ho ni PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo na nakatanggap po ang pambansang kapulisan ng 39 suspected ERIs o yung tinatawag na election-related incident. Nito pong hanggang nitong March 28 kung saan 11 ho dito yung kumpirmadong may kaugnayan sa halalan, 5 ang kasalukuyang bineberipika at yung 23 naman wala pong kinalaman sa May 12 elections. Kabalen, sa mga kumpirmadong ERIs, 5 po ang sumailalim sa paunang investigasyon abang ang iba naman ay nasa case build-up stage. Ayon ho kay Fajardo, mahalagang mapigilan ang paglala ng mga insidenteng ito, lalo na ngayong nagsimula na ho ang kampanya para sa local elections. Ipinaliwanag din ho ng opisyal na mas matindi ang tensyon sa local campaign at sa local elections kumpara po sa national campaign and elections. Kaya naman inatasan na ho ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga election areas of concern. Ketipo, Pampanga, dito ho sa Pampanga, 2 bayan o dalawang lokalidad ang nasa COMELEC area of concern o areas of concern kung tawagin. Nariyan po ang syudad ng San Fernando at yung bayan ho ng Arayat, Pampanga na parehong nasa 3rd district. Opo, dahil na rin sa mga insidente ng karahasan. Samantala, ayon ho sa datos ng Commission on Elections at ang PNP, mula po sa dating 403 noong March 19, bumaba na ho sa 386 itong bilang ng mga COMELEC areas of concern. Umaasa po ang PNP na habang papalapit ang halalan, higit pong mababawasan ang mga nasabing bilang.
Gayunpaman, Kabalen, patuloy pong ginagawang paghahanda ng ating pambansang kapulisan at patuloy ang kanilang pagbabantay. In fact, nakataas ho sa lahat po ng unit ng Philippine National Police itong heightened security alert kaugnay ho yan ng kampanya para sa national at sa local elections. Inatasan din ho ng pambansang kapulisan, Chief PNP Marbil, ang lahat ng regional police offices na patuloy na magbantay sa kanilang nasasakupan at syempre, kinansela na ho itong leave applications ng mga pulis upang matiyak na may sapat na puwersa para ho sa deployment. Ayon ho kay Director Fajardo, hindi bababa sa 75% ng kabuong lakas ng PNP ang dapat maging handa para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang pero bago tayo magpatalastas, ito, banggitin ko lamang, paalala ho ng Commission. Ito naman ay plain view lamang, lalo na doon sa mga heavy tinted na sasakyan, pwedeng baba yung bintana para masilip lamang sa loob. Pero bawal hong magbukas ng kung ano-ano man. Plain view ay ang ipinatutupad. Sana ho'y talagang maging epektibo itong mga checkpoint, dahil alam naman ho natin, sa kabila ng umiiral na COMELEC gun ban at checkpoint, nakita naman ho natin, trending na balita ngayon, yung road rage incident dyan ho sa may Antipolo, kung saan isa na ang kumpirmadong nasawi matapos hong mauwi sa pamamaril ang away sa kalsada. Naku po, pagkahirap-hirap talaga. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang ho at kami magbabalik sa aking pagbabalik. Ihatid ko po sa inyo yung latest update ho kaugnay ng kampanya ng iba't ibang kandidato over the weekend. Ito po ina-monitor ng ating news team. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Team.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Mga kabalen, narito po ang mga malalaking balita dito sa Lalawigang Kapampangan. Ngayon hong March 31, silipin ho natin yung mga naging eksena ng kampanya sa ilang bahagi po ng ating lalawigan over the weekend. Ito ho yung ilan sa mga na-monitor ng ating news team, ng ating news gathering team. Opo, maghapon, kahit weekend, syempre, nakasabay ho tayo kung saan yung mga nangangampanya kailangan matutukan, mga kabalen, upang sa ganun, higit na malaman ho ng mga ating mga kababayan, ano ba yung plataforma? Ano nga ba yung mga programa? Ano nga ba yung mga plano na nais ho nilang ihandog sa ating mga kababayan? Speaking of programa at plataforma, ayan, syempre, panoorin ho ninyo ito ho programang plataforma 2025 ng CLTV 36, ang ating official election program na binasbasan ng Commission on Elections. Hosted by Golden Dove Awardee Best Host, Binibining Sonia P. Soto. At syempre, dyan ho mga kabalen, talagang pagkaganda-ganda ng talakayan. Yung mga tanungan, ika nga, lalong-lalo na sa lokal, ang na-appreciate ko kasi syempre, alam naman ho natin, si Binibining Sonia P. Soto nang galing ho sa local government, bago makarating o bago maging bago lumipat ho sa ating istasyon sa CLTV, at magpatuloy ng kanyang karera sa broadcasting, ay maalam si Binibining Sonia dito sa local government. Kaya po pag tinatanong itong mga kumakandidato para sa lokal, talagang nasa-scrutinize natin, at yun naman ho talaga ang tungkulin ng media, mga kabalen. Yun ho ang tungkulin ng fourth estate kung tawagin. Hindi naman ho namin tungkulin na makipagkwentuhan lamang at chika-chikahin at itanong kung ano yung favorite color. Hindi lamang limitado doon, mga kabalet. Pwede namang itanong yung favorite color, pero dapat itanong din ho natin yung mga tanong na yung mga sagot may impact ho doon sa pamumuhay ng ating mga mamamayan. Napaka-importante ho nun. Dahil ito po mga binibisita natin o itong mga nagiging guest natin sa mga programang ganito, yung plataforma, ito ho yung mga kakandidato. Sila po yung mga kandidato, sila po ay magiging opisyal ng bayan pag naihalal natin. Hindi po sila tumatakbo bilang best friend natin, kaya hindi po natin masyadong concern kung ano yung favorite color. Ayan na naman ako. Pero ang concern ho natin dito talaga, ano yung yung kanilang programa para sa ating mga kababayan, di ba? Ano ho yung kanilang mga plataforma? Napaka-importante hong malaman yan. Dahil itong sa panahon ngayon, kailangan matuto tayong magsuri. Ako, every 3 years na lang ho natin ito sinasabi sa ating mga kababayan. Opo, mga kabalan, at hindi ho tayo magsasawa. Dahil ito po ang misyon ng media. Ito po ang misyon ng CLTV 36. At syempre, lahat po ng mga lihitimong media organizations, nariyan na, kabilat kanan, ito po yung mapanood. Pag-iling ko na rin, sila po yung Felix. Nandyan, nag-usapan, paglalakad, dyan po, sa Argo, nandyan po, eto ho, mga lihitimong media organizations, pwede panoorin para malaman, inaanyayahan ho namin kayo. Kilalanin natin, kilatisin natin yung mga kandidato, at sa gayon ho, para pag tayo bumoto, maayos ho yung ating magiging desisyon. Hindi yung dahil nadaanan mo lang, yun mo na yung binoto mo. Hindi ho ganun, di ba? Importante ho ito, mga kabalen. Sa maniwalat ka sa hindi, lahat ho ng mga ginagawa ng tao sa gobyerno may direktang impact sa ating pamumuhay, sa ating kalusugan, sa ating edukasyon, sa ating pang-araw-araw na desisyon, ika nga. Kaya naman, silipin ho natin ang Pampanga Headlines. Narito huwag isang mabilis na pasada dito ho sa mga balitang kinalap ng ating news team. Eto ho, mga kabalen. Umabot ho sa 1 kilometro ang parada ng Team Gel June ng Mabalacat City na binubuo po nila Mayoral Candidate Vice Mayor Attorney Gel Daquino, Vice Mayoral Bet Councilor June Castro, at yung kanilang mga kaslate sa konseho dyan ho sa lungsod ng Mabalacat. Ginanap po ang kanilang opening salvo nitong Sabado, March 29. Kabilang ho sa pangako ng Team Gel June
ay ang bagong liderato at mga programang nakatuon umano sa kalusugan, edukasyon, kaayusan at dinagsaho ng mga Mabalakenyong nasabing kaganapan para ho pakinggan ang plataporma ng kanilang grupo. Ulat ho yan ng ating kasamang si Danica Gino. Narito po ang ilang eksena sa kanila pong ginanap na opening salvo nito pong March 29, araw ho ng Sabado dyan sa syudad ng Mabalacat. Kabalen, mula ho sa Mabalacat, tumungo naman tayo sa Angeles City. Kabilang din ho sa mga nagsagawa ng campaign rally dito pong weekend sa syudad ho ng Angeles, ang Team Albayalde Rivera dyan ho sa Angeles City. Pinangungunahan po ni retired General at dating Chief PNP Oscar Albayalde at ang kanya hong katandem, dating Councilor at ngayon kumakandidato bilang Vice Alcalde Amos Rivera. Ginanap ho ang kanilang opening salvo dyan ho sa may The Infinity at kung saan nagsimula sa isang motorcade, sinuyod ho nila ang buong Angeles. At pagkatapos noon ay nagtipon nga sila dyan sa may amphitheater ng The Infinity sa Angeles City upang ibahagi yung kanilang mga programa at plataforma, mga naisin para ho sa syudad ng Angeles. Silipin ho natin yung mga ibang larawan, kuha din ho yan ng ating kasamang si Danica Gino at Henry Wanta na masigasig hong nag-cover nitong araw ho ng Sabado. Yan ho mga kabali ng ilang kuha, mga ilang eksena dyan ho sa ginanap na kick-off ng Team Albayalde sa Angeles City. Mga kabalen, hindi lamang ho yung mga kumakandidato at kanilang mga taga-suporta ang naging busy nitong weekend sa iba't ibang bahagi po ng Pampanga, ay pati yung mga kabataan at mga young entrepreneurs at saka mga young artists and filmmakers ay nagkaroon ho ng event dito muna sa The Infinity. Diyan pa rin katabi lamang nitong naging grand rally ng Team Albayalde ay ginanap ho yung open house kino o yung opening scene. Isa pong open cinema na inorganisa ng Panas Pictures. Katuwang po ang lingkod ninyo, CLTV 36. Yes, mga kabalen, tama ho yung nakikita. Yan ho yung ating GG truck sa CLTV. Na siya pong nagsilbing screen nito hong mga filmmakers at mga film enthusiasts sa Pampanga. Dahil patuloy po ang commitment ng CLTV sa pagsusulong ng kultura. At syempre, pagsuporta ho sa interes ng mga kabataan, yung mga bagong henerasyon, mga susunod na lider ng ating komunidad. So nagtipon-tipon ho yung mga filmmakers, mga gumagawa ng dokumentaryo, mga mag-aaral, dyan ho sa may Angeles City para ho panoorin yung iba't ibang award-winning films. Eto, susurprise ko na kayo mga kabalen. Yung ilan sa mga pelikula pwede rin pong mapanood sa CLTV 36 sa telebisyon soon. Inaayos lamang ho. Ayan, exciting yan.
Ito hong mga award-winning films na ito ay gawa ho ng iba't ibang filmmakers, mostly Kapampangan, meron din hong mga kababayan natin mula sa ibang bahagi ng bansa na tumanggap ho ng pagkilala sa iba't ibang mga kompetisyon, hindi lang ho dito sa lalawigan, kundi maging sa labas ng bansa rin. Ayan. At syempre, ito po mga kababayan, kabilang din sa mga naging highlight ng weekend, ano? Itong ginanap na matagumpay na sala session ng Her Folks. Opo. Samahan po ng mga negosyante, women entrepreneurs, at nariyan ho mga kababayan, sila po yung nagbahagi ng kanilang mga inspiring stories para ho sa kapwa kababaihan at ilan pa ating mga kababayan na nagnanais hong magkaroon ng sariling negosyo. At syempre, yung paano ba yung suporta, di ba? Napaka-importante ho kababayan na merong support system gaya ho nito. Ano, ayan, pagbati sa mga miyembro nitong organisasyon, kay Ira Medina, ang presidente po ng Young Entrepreneurs of Pampanga. Siyempre, kabilang ho sa mga nagsalita, nagbahagi ng kaniyang expertise, karanasan, at insights pagdating ho sa pagpapatakbo ng negosyo at siyempre sa pagiging isang women entrepreneur. Wala pong iba, si Ma'am Jor Laos, mga kababayan ng Laos Group of Companies. Ayan. Kabilang ko siya nagbahagi ng kanyang kwoto at nagsilbing inspirasyon sa mga tumalo. Ano. Kabalen, sinasan na ako ni Jake, kailangan ko na HCLTV 360, iba pang mga balita para related. Tutok lang. Maya't maya ang ating news stream. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.